Kamusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa channel kung saan lagi natin pinag-uusapan ng mga real talk tungkol sa relasyon, diskarte at syempre tungkol sa mga totoong karanasan ng tao. Ngayon may natanggap tayong mabigat na confession mula sa isa sa ating viewers. Isa itong kwento na puno ng aral at sana habang nakikinig kayo ay may mapulot tayong leksyon na pwede nyong baunin sa buhay. Pero bago po natin ito basahin, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Kaya tara, simulan na natin. So, confession number 3. I-share ko lang yung karanasan ko noong binata pa ako at napasok sa bisyo. Ngayon na nasa 40 na ako, naisipan kong ilabas ang sikreto ko na matagal kong tinatago. Sana ay magsilbing aral ito sa iba at sana rin ay hindi nabalikan ng mga taong nakasama ko noon. Nagsimula akong ma-expose sa maling bagay noong grade 5 or 6 pa lang ako. Hindi pa nga ako tuli noon. Sa bahay kasi namin nakatira rin ang tiyuhin ko at ang lola ko ang nag-aalaga sa amin. Minsan inuutusan ako ng lola ko na kunin yung mga Betamax at VHD tape sa aparador ng tiyuhin ko. Noong una, inakala ko na normal lang na pelikula yon. Pero nang tumagal, doon ko na-discover na mga pelikulang pang-adulto pala ang pinapanood. Doon nagsimulang mabuksan ang isip ko sa mga bagay na hindi ko pa dapat naiintindihan sa edad na yon. Simula noon natuto na ako manood ng mga ganong klase ng palabas mag-isa. Mga kilala noong panahong gaya ng Tarzan X, Tabu, at iba pa. At dahil doon nagsimula na rin akong makaramdam ng kakaibang curiosity kahit bata pa ako. Naisip ko pa nga magpatuli agad noong bakasyon para mas normal ang pakiramdam ko. Pagsapit ng teenage years ko, lalo na nung napasok na ako sa bisyo, mas lumala pa. Yung pakiramdam na para bang lagi kang may hinahanap na thrill at excitement sa maling paraan. Dumating sa point na kahit simpleng bagay nagiging trigger ng maling pagnanasa. Minsan kapag may family gathering sa bahay, nagiging challenge sa akin ang self-control kasi andun ang mga pinsan kong babae, mga kaedad at mas bata pa. May mga pagkakataon na kapag nakakita ako ng personal na gamit nila, imbis na wala lang, nagiging malikot ang isip ko. At doon pumapasok ang mga hindi kanais-nais na pantasya. Lalo pang lumala nung napasama ako sa mga barkadang gumagamit ng bisyo. Sa umpisa, normal lang na parang pampalakas ng loob o pampadaldal. Pero habang tumatagal, naging mas malakas ang epekto sa akin. Lalo ako nagiging mainitin at wala sa kontrol ang isip at katawan. May isang pagkakataon na nagkaroon ng overnight gathering sa bahay namin. Dahil limitado ang kwarto, sabay-sabay kaming natulog na magpipinsan. Dahil sa impluwensya ng bisyo at sa dami ng iniisip ko, dumating ako sa sitwasyon na halos hindi ko na nakilala ang sarili ko. Ramdam ko yung init ng katawan at sinasabi ng isip ko na mali. Masyadong malakas ang tukso nung oras na yon. Hindi man natuloy sa mas malala, pero hanggang ngayon ay bigat na bigat pa rin ako sa konsensya. Doon ko napatunayan na kapag pinabayaan mo ang sarili mo sa maling direksyon, lalo na kapag may halong bisyo ay maling kaisipan,
Talagang mahirap makontrol ang demonyo sa isip. Ngayon na nasa tamang edad na ako, dala ko pa rin ang bigat ng nakaraan. Pero natutunan ko rin na hindi lahat ng bagay ay dapat manatiling sikreto. Minsan kailangan mo ring ilabas para maging babala sa iba. Sana sa pamamagitan ng kwento ko, may matutunan ng iba at hindi na dumaan sa parehong landas na tinahak ko. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, ang confession na binahagi niya. Salamat sa tapang at tiwala mo ka-Diskarte Chicks. Alam kong hindi madali ikwento ang mga ganito, no? Ngayon, eto naman ang maibibigay kong advice para sa'yo. At syempre para rin sa lahat ng nanonood ngayon. Number 1 is harapin ang nakaraan. Pero wag doon mabuhay. Oo, may bigat, dala ang nakaraan. Pero hindi ibig sabihin na iyon na ang magdidikta ng buong buhay mo. Ang mahalaga tanggapin at magbago. Pangalawa, layuan ang bisyo at maling barkada. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit napaparewara ang maraming kabataan. Kung gusto mong magbago, magsimula sa pagputol ng mga bagay at tao na nagdadala ng negatibong impluensya. Pangatlo, maghanap ng healthy outlet at support system. Hindi mo kailangang harapin na mag-isa ang struggles. Pwedeng kaibigan, pamilya, o kahit professional na pwedeng kausapin. Minsan simpleng pagkakaroon ng taong makikinig ay malaking tulong na. So pang-apat is disiplina at self-control ang tunay na sukat ng lakas. Ang tunay na lalaki may diskarte ay marunong mag-control ng sarili. Hindi lahat ng tukso ay dapat sinasakyan. Kung kaya mong pigilan ang sarili mo, mas malakas ka kaysa sa kahit sino. So pang-lima, gamitin ang karanasan para magbigay ng babala sa iba. Ang pinakamagandang magagawa mo ngayon ay gawing aral ang nakaraan mo para may matutunan ang mas nakababata o mga taong nasa parehong sitwasyon. Imbis na ikahiya, gawing paalala sa iba. Mga ka-Diskarte Chicks, mabigat itong confession na ito pero sana nakapulot tayo ng aral na kahit gaano pa kapait ang nakaraan, laging may pagkakataon para magbago at magpatuloy sa tama. Kung may gusto rin kayong i-share na karanasan o confession, i-message nyo lang, baka yan na ang susunod natin pag-usapan dito sa channel. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana po ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shout out muna sa ating mga masugid na tagapanahon na sina Lindsay and Francisco taga-Aklan, Jason Pueblos watching from Southern Leyte, Marlon Rubaton from Negros Occidental, Bago City, Rodolfo Pimentel from Cebu, Sunny Michael na Nueva Ecija at kay Kennedy Undang from Dumingag, Zamboanga del Sur. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo at para naman sa mga hindi pa na shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.